Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang matapobreng manliligaw. Napakatagal! Napakasimple na ng order ko! Hindi mo pa mabilisan! Alam mo yung sunny side up na yan, pati hotdog na in-order ko? Aabutin lang yan ng 2 minuto ng pagluluto eh. Pero sa'yo, inabot na ng siyam-siyam. Late na ako sa trabaho. Tanga-tanga mo. Pang-alipusta ni Ned sa waiter. Kapag ako nahuli talaga sa trabaho, kakausapin ko yung manager nyo. Ipapatanggal kita. Pakakala mo kung sino lang ako. Isa lang naman akong chief executive officer ng kumpanya namin. At marami akong koneksyon para tanggalin ka sa trabaho. At sa mga restaurant na pag-applyan mo, hindi ka matatanggap doon. Kaya ikaw, mayos ka ha? At baka hindi kita matansya. Dagdag pa niya, pagduduro sa lalaking serbidor na kanina pa nakayuko sa labis na kahihiyang natatanggap. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Huwag mo lang po sanang tawagin ng manager namin sir. Parang awa mo na po, kailangan ko po ang trabahong ito. Dispensa nito sa kanya. Ngunit sa halip na pansinin ni Ned ang waiter, ininom na lamang niya ang kapeng itinimpla nito. Napabuga siya ng iniinom ng may malasang hindi nagustuhan. Ano ba namang klaseng kape to? Napakatamis. Hindi ba sabi ko sa'yo, bawasan mo ng sugar? More on creamer lang? Sir, wala naman po kayong sinabing ganun eh. Sabi niyo po brown coffee, may asukal po talaga yun eh. Aba, ako ba itong sasagutin mo? Palitan mo to. Gusto ko yung katamtaman lang ang lasa. Yung balance lang. Ayoko magka-diabetes pa dahil sa'yo. Bilis! Bagal-bagal. Opo sir, pasensya na po. Ito na po. Natataranta nitong sabi sa kanya. Sumunod na lamang ang serbidor kahit mangyak-ngyak na ito sa sobrang kahihiyan. Nangangatog tuloy ito sa sobrang takot sa kanya. Pinagtitinginan na kasi sila dahil sa iskandalong ginagawa ng lalaki. Pero wala naman siyang pakialam. Wala siyang pinakikinggan. Ang importante kay Ned, ang sarili niyang demand. Mataas kasi ang tingin nito sa kanyang sarili dahil may mataas itong trabaho at pinag-aralan. Mayaman din kasi. Kaya kung sino ang bumangga sa kanya, makakatikim sa kanya ng pang-aalipusta nitong mga salita. Ito na po sir, yung kape nyo. Pasensya na po Tinaliman ng mga mata ni Ned ang waiter. Nasindak ang serbidor at muntik ng matapon ng kapeng inilapag nito sa lamesang yari sa salamin. Excuse me ha. Tanong ko lang, bago ka lang ba dito? Nakakunot noong tanong niya sa waiter. Pasensya na po, kasi mag-iisang taon pa lang. Kung gano'n naman pala, bakit napakabagal ng kilos mo? Daig mo pa ang baguhan sa kahinhinan ng kilos mo. Kasi sir, tinimpla ko pa pong mabuti yung kape nyo eh. Wala akong pakialam. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi bagay sa'yo ang pagiging waiter. Mas bagay sa'yo ang maging isang hayop. Alam mo kung ano yun, ha? Pagong. Bagay sa'yo ang maging pagong sa kupad mo na yan. Sir, pasensya na po talaga. Makailang ulit na yumuko ang waiter upang humingi ng tawad sa kanya. Napaismid na lamang si Ned. Sa susunod na pumunta ako dito, ayaw na kitang makita. Ayaw kong ikaw magsilbi sa akin bilang waiter, ha? Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Hindi ka mukhang waiter. Mas mukha ka pang janitor. Alam mo, bagay sa'yo maglinis na lang ng kubete. Doon, kahit 1 oras ka pang maglinis sa banyo, walang sasaway sa'yo. Maliban na lang kung may taing-tain na. Anyway, mukha ka naman ding tae sa lagay mo na yan eh. Mahinang napatawa si Ned at humigop ng kape. Napayuko na lang ang waiter. Pinipigilan na lang nito ang sariling hindi siya sagutin upang di pa siya mapasama. Sinisira mong araw ko eh. Ayan, ayos na pala ang lasa. Mas napatawang nga lang. Pweh, di pa rin pasado. Tumayo na si Ned, sabay na dinampot ang bag nito. Alis na ako. Sa susunod na pagbabalik ko dito ha, dapat maayos ng serbisyo nyo. Sir, yung pagkain niyo po. Nanghihinayang ang waiter nang dumapo ang paningin nito sa inihandang sinangag na may ulam na sunny side up at pritong hotdog. Ipakain mo na lang sa mga hampas lupang bata dyan.
o sa mga asong pag-alagala. Nawalan na ako ng gana eh. Late na ako dahil sa'yo. Nagmamadali na siyang naglakad palayo palabas sa restaurant na yon. Sinira mong araw ko. Huh? Naiinis niyang sabi sa sarili at nang makarating sa may gutter, nagpara na kagad siya ng taxi. Sinabi niya sa driver kung saang kumpanya siya dadalhin. Malapit lang po yan. Pakibilisan na lang, Manong ha. Dodoblehin ko na lang yung bayad ko sa metro ninyo. Sabi niya sa nagmamaneho. Nang mapansin niyang bumagal ang pagdadrive nito sa taxi, sinaway niyang muli ang driver. Ano ba? Bakit ang bagal? Mawawalan po ata tayo ng gas eh. Pwede po kayang magpagas muna tayo. Pasintabi nito sa kanya. Napasa po ng mukha si Ned. Bakit hindi ka pa kasi nagpagas kanina? Nakakainutil naman oh. Sir, di ko po namalayan yung metro. Tigil mo! Bababa ko! Tigil! Malakas na pinadyak ng taxi driver ang preno. Marahas niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at pasarado niya rin yung binalibag sa sobrang inis niya. Biglang nag-crack ang salamin ng taxi dahil doon. Ay! Taxi ka! Bayaran mo to! Galit na sigaw sa kanya ng taxi driver. Kaagad siyang naglabas ng mapintog na pitaka. Inabot niya dito ang 5,000 piso. O yan, ulang pa ba yan? Gusto mo bayaran ko na yan pati buhay mo eh. Parang salamin lang eh. Matapang niyang sagot dito. Hindi na pinakinggan ni Ned ang susunod na sasabihin ng driver. Kaagad siyang nagpara ng susunod na taxi. Tumigil naman ang isa. Tapos ay sumakay na kaagad sa labis na pagmamadali. Pakibilisan, Manong. Kailangan ko Ha? Hindi na ituloy ni Ned ang susunod na sasabihin nang may nakatabi siyang isang magandang babae. Kulay asul ang buhok nito. Mapupungay ang mga mata. Katamtaman lang ang nailapat na lipstick sa labi at hindi rin babastusin ang sinuot. Nakaawang lang ang dibdib niyang tinititigan ito. Tila tinamaan siya ng palaso ni Cupido nang matitigan niya pa ng husto ang kapwa niya pasahero sa taxi. Sir, saan po kayo? Nagising lang si Ned sa labis na pagpapantasya nang tawagin siya ng kasalukuyang nagmamanehong driver na kanyang sinakyan. Biglang nabura ang pagiging mapang-alipusta niya sa nakatabing pasahero. Itinuon niya ang atensyon sa nagmamaneho. Dyan lang sa mataas na building na yon. Pakibilisan lang po Magalang niyang wika sa mama. Sinulyapan muli ni Ned ang katabing babae. Nangamatis ang magkabilang niyang pisngi. Kakaibang pagtibok ng puso ang naramdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag. Parang noon lang niya naramdaman yon sa tanang buhay niya. Nahihiya tuloy siyang makipaggit-gitan sa babae. Amoy na amoy rin niya ang kakaiba nitong pabango na nagpapadagdag sa karisma nito. Ganoon ang mga tipo niyang babae. Yung tumatatak sa kanya, sa kanyang isip, lalo na sa kanyang puso. Nahihiyang nagpakilala si Ned sa katabing pasahero. Hello. Ako nga pala si Ned. Anong name mo? Nag-aalangan niyang tanong na napapakamot na lang sa ulo. Gumilid ang mata ng babae pero ibinalik din kaagad ang paningin nito sa harap. Hindi siya nito pinansin kaya naman napangiwi siya sa kahihiyan. Alam mo, CEO ako ng isang kumpanya. Malaki ang magagawa ko sa iyo kapag sumama ka sa akin. Mabibigyan kita ng maginhawang buhay kapag naging kaibigan kita. Isa pa, lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Sabi niyang muli sa babae. Nagmamayabang na naman ito ngayon. O ano? Anong pangalan mo? Manong, para po. Malakas na sabi nito sa nagdadrive. Kahit man lang hi, hindi siya nito sinagot. Mabilis na bumaba ang babae sa taxi. Pumalatak si Ned sa kanyang inis. Suplada yun
Pagkatapos ay sinundan ng tingin ng papalayong babae na pinasok ang pinakadugyot at nakakadiring lugar sa paningin niya, na magkakadikit ng mga barong-barong, ang squatters area. Dito siya nakatira? Halos masuka-suka si Ned nang maamoy ang mabantot na amoy ng paligid. Bakit dito pa? Kailangan ko siyang maialis dito. Di siya bagay dito. Git niya sa sarili. Boss, saan nga ba tayo uli? Tanong ng driver ng taxi sa kanya. Bumalik sa pagkabagsik ang mukha ni Ned at tinrato niyang muli na parang basura ang kanyang kaharap. Bingi ka ba? O nagtatanga-tangahan? Palibhasa, nasa itsura mo naman ang grade 1 lang ang tinapos, kaya hindi na nakapagtatakang bobo ka. Sinabi ko na sa iyo kanina, dun sa building na yon, dun tayo. Wala na, 1 oras na akong late. Wala nang bayad to ha. Aniya sa driver. Boss, kaunting pasensya naman po, di ko lang maalala. Pinagsasalitaan niyo na kagad ako ng hindi maganda. Hindi niyo pa po ako kilala, boss. Anito sa kanya. Ang dami mong satsat. Di ka nalang mag-drive. Hindi mo rin ba ako kilala? CEO ako ng isang kumpanya. Ikaw, di hamak na driver ka lang. Natural na pagsalitaan kita lang hindi maganda. Kasi, di naman maganda ang katayuan mo ngayon eh. Hindi gaya na sa akin. Sige na, mag-drive ka na. Sinisira niyo ang araw ko mga driver kayo. Pweh! Naggagalaiti niyang sabi sa nagmamaneho. Makababa na nga! Paglabas ng sasakyan, pabalibag na naman niyang sinara ang pinto ng taxi. Umangal pa ang driver na hindi pa raw niya ito nababayaran. Mabilis na lamang siyang lumayo at dumiretso na sa gusaling kanyang pinagtatrabahuan bilang CEO. Binati siya ng mga staff at mga hinahawakan niya sa opisina. Mapaklang napangiti si Ned sa inis. Pilit na pilit. Kahit na gusto na niyang ibuhos ang pagsira ng araw sa mga tauhan. Hello po sir, kumusta po ang new project natin? Tuloy po ba ang meeting natin? Anong oras na po kasi? Tanong ng lalaking office receptionist ng kumpanya. Parang matalim na punya ng mga mata niyang ipinukol sa office receptionist. Nasindak kagad ito sa kanya kaya na may nag-iwas ito ng tingin at di na muling nagtanong. Sabi ko nga po, matutuloy eh. Sabi na lamang nito sa nanginginig na mga labi tapos ay napangiwi. Tawagan mo silang lahat. Kailangan natin mataas ang market natin this month. We need our new strategy for this new project. Utos niya sa office receptionist. Copy sir. But sir, do you already have a business partner for this new project? Tanong nito sa kanya. Not yet. Pero may nakita akong kilala't malaking company. We need to talk to the CEO of that company. Right now, sir? Right now! Maotoridad na utos niya dito at kagyat siyang sinunod. Kinontak na nito ang kumpanyang ipinakita niya sa office receptionist at idiniretso sa administrative assistant. Kailangan natin makipagnegosasyon sa kumpanyang yon. Napakalaki na makukuha natin ng magiging benefits ng ating company kapag nakapartner natin yon. Anunsyo niya sa mga tauhan. Ito ang dapat na ma-target natin percentage para makilala tayo sa buong mundo. Ipinakita niya ang Venn diagram na nakabida sa projector. Idinitalye niya isa-isa ang mga kailangang gawin bago nag-proceed sa kumpanyang kanilang ininegotiate. Nang matapos ang meeting, kinausap na siya ng administrative assistant para sabing available raw ang CEO ng company na yon ng Sunday. Tell him, meet me in this restaurant and I will contact him later, okay? Utos niya sa admin. Sinunod naman siya nito di kalaunan pagkatapos gawin ang santambak ng mga paperworks. Ilang saglit pa, nagring na ang kanyang phone. Unknown number ito. Sinagot niya yon kahit wala siya sa mood makipag-usap. Hello? Who's this? Bungad na tanong niya sa kabilang linya. Hello, is this Mr. Osala? Baritono ang tono ng boses nito.
Yes, I am. Who is this? I am the CEO of the company that you're looking for to partner with. Nanlaki naman ang mga mata ni Ned sa nakausap sa aparato. Oh, I'm sorry. I've been sarcastic in this way, Mr. Walter. Hingi niya ng dispensa sa kausap. Can we meet at this restaurant on Saturday to talk about things? That's my only vacancy. We will talk about the partnership that the two of us will make on this project that we will release this coming May. We have a dealing process. Pretty sure. I know that restaurant. Thank you then. Okay, see ya. Pinatay na ni Ned ang tawag. Napangiti naman siya dahil tagumpay niyang nauto ang CEO ng kabilang kumpanya na gusto niyang makipagsosyo. Sa kabila ng kanyang unang success sa pagtawag sa ininegotiate niyang company, hindi niya maalis sa isip ang babaeng nakatabi niya kanina sa taxi. Gustong-gusto niya talaga yung puntahan sa lugar na yon upang hanapin ang babaeng na love at first sight siya. Nag-aalangan lang siya dahil hindi siya sanay sa ganoong napakaruming lugar. Pero mayroon sa loob-loob niya na dapat masikmura niya ang pagpasok sa squatters na yon. Nang sa ganon, hindi lang pakikipagnegosasyon niya sa kilalang kumpanya ang gusto niyang matupad, kundi maangkin ang puso ng babaeng bumihag sa kanyang pusong pihikan. Pagka-uwi galing kumpanya, dumiretso si Ned sa squatters area kung saan pumasok yung babaeng tinitibok ng kanyang puso. Nagtakip siya ng face mask sa ilong at bibig. Porsigido talaga siyang mahanap ang babaeng yon upang mapasa kanya. Kahit naka-face mask na amoy pa rin niya ang maalimuom na kapaligiran. Hindi niya talaga yon kinayang masikmura. Halos masuka-suka siya sa kakaubo. Medyo madilim na sa bahaging yon ng iskinita, pero nagtanong-tanong pa rin siya sa mga informal settlers doon upang mahanap yung babaeng kulay asul ang buhok. Yung babaeng kulay asul ba ang buhok, iho? Paulit na tanong sa kanya ng lolang mag-uuling. Ay nako, opo la. Ang bingi naman ito. Tapos maganda po. Puting-puti po ang kutis. Yun po ang hinahanap ko. Kilala niyo po ba siya? Nang gagalaiti niyang sabi sa matanda. Maputi ba ka man babae? Marami akong nakikita nun dito tuwing gabi. Hindi pa nga nakasayad ang dalawang paa sa lupa. Diyan lang sa kabilang iskinita, diyan sa Bayabas Street. Turo ni Lola na nadudungisan na ng itim ang magkabilang pisngi. Napakamot ng marahasang matapobreng si Ned. Lola naman, white lady naman po yung nakikita niyong yun eh. White lady? Napalagok ng sariling laway si Ned. Tinakasan na siya ng kulay sa muka. Lola, huwag niyo naman po akong takutin ng ganyan. Nanginginig niyang saad. Oo, marami diyang... Ay, di bali na lang po. Pinutol na niya ang susunod na sasabihin ng matandang babae. Ayaw na niyang marinig ang sinasabi nito sa kanya ng kung anong kababalaghan. Baka mahimatay na lang siya ng wala sa oras kapag pinakinggan ito. Matatakutin pa naman siya. Malawak ang imahinasyon kapag katatakutan ang magiging paksa ng kung sino man ang makausap niya tungkol doon. Kaya iniba niya ang topic dahil baka atakihin lang siya sa puso. Mas pinili na lamang ni Ned na umalis sa lugar na yon dahil papadilim na nga at masyado pang mahamog ang paligid. Nababalutan ng kulay puting usok ang squatters area na pandagdag sa kanyang kaba. Buisit! Buisit! Bakit ko ba kasi pinasok ang lugar na ito? Baka dito pa ako mamatay ha. Grabe, ayoko na ulit dito. Aniya sa sarili na hinahanap ang lalabasan ng dugyot na lugar na yon. Tagaktak na ang pawis ni Ned. Kalahating oras na rin siyang pabalik-balik kung saan-saan. Kinakabahan na siya at the same time natatakot. Mas pakabog pa ng pakabog ang kanyang dibdib.
dahil nakakasalubong na niya ang mga nakataples na tambay na lasing payata. Inaakmaan siyang batuhin ng bote. Maigi na lang, nakakadampot siya ng malaking tipak na bato. Kaya kapag may mambabato sa kanya, babatuhin na rin niya. Aakmaan niya na rin. Mag-aalas 8 na ng gabi, pero di pa rin siya makalabas ng squatters area na yon. May mga tambay doon na bit-bit-bit-bit ang kani-kanyang patalim. Pinapaikot-ikot pa nito sa mga paladang lanseta. Sa kamalas-malasan, may nakasalubong siyang informal settler na binatilyo. Nilalaro-laro sa paladang lanseta. Jackpot! Para ako nakabingwit ng ginto nito. Nakikipagpatintero ito sa kanya. Akin na yung bag mo. Kung hindi, gigripuan ko yung tagiliran mo. Sige! Paninindak nito sa kanya. Maigpit na niyakap ni Ned ang kanyang bag. Mahigit 50,000 piso pa ang laman ng bag niya. Gagamitin niya yon para sa project ng kanilang kumpanya at makikipagnegosasyon kay Mr. Walter. Ayaw mong ibigay ha? Winasiwas ng tambay na binatilyo ang patalim sa kanya. Ibinato niya ang hawak na malaking tipak na bato dun sa binatilyo. Kagad itong nakaiwas sa kanyang ibinato. Sige, ako naman! Sumugod sa kanya ang binatilyo at takmang uundayan siya ng saksak. Napapikit na lamang si Ned at tinanggap ang kapalaran. Nang may malakas na sumitsit siyang narinig sa kanyang likuran. Dumilat ang binata. Huminto ang tambay nang mapansin niyang nanlalaki ang mga mata nito. Kasabay noon ang pagtakbo nito ng mabilis. Takang-takang lumingon si Ned kung sino ang kinatatakutan ng binatilyong tambay na yon. Ano? Ikaw? Gulat na wika niya nang makilala kung sino ito. Maputi ang mukha nito. Kahawig ni Rian Ramos. Tandang-tanda niya rin ang kulay asul na buhok nito na bumagay sa kabuuan ng babaeng kinahahangaan niya. Ang babaeng nakatabi niya kahapon sa taxi. Marami nang naglipa ng masasamang loob ngayon. Dapat hindi ka na pumasok dito ng ganitong oras. Kaswal nitong sabi sa kanya. Napatigalgal ang binata nang marinig niya ang boses nito at di siya makapaniwalang kinakausap siya ng crush niya. Ito pa ang naging tagapagligtas niya sa nagtangkang humold up sa kanya. Bakit ka ba nandito? Hindi ka nababagay dito, no? Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Baka ka pa namang mayaman. Dugtong pa nito. Gaya kahapon, ganun pa rin ang nararamdaman ni Ned sa babaeng kaharap. Ang kaninang kabang naramdaman niya dahil sa takot, napalitan ng kabang ngayon na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nararamdaman niyang pagnanasa sa babae. Ikaw ang pakay ko eh. Diretsa niyang sabi dito. Ako? Di makapaniwalang sagot nito. Oo. Ano bang pangalan mo? Napatirik na mga mata ang dalaga. Kahapon ka pa ha? Bakit mo ba tinatanong? Gusto mo ko, no? Napangiti ito sa kanya. Nag-iwas ng tingin si Ned. Palihim din siyang napangiti. O sige, aamin na ako. Oo, tinamaan ako sa'yo. Sobra. Kinikilig niyang sagot. Naglahad ng kamay ang babae kay Ned. Bea nga pala. Malugod yun tinanggap ng binata. Ned. Tugon niya. Inalis na siya ni Bea sa squatters area na yon bago pa may makatagpong iba't ibang masasamang uri ng tao dun sa lalaki. Habang nilalakad nila ang kabilang kalsada, nilakasan na ni Ned ang loob. Tinanong niya sa dalaga kung pwedeng manligaw. Napansin niya na umiiwas ng tingin si Bea. Para bang nagbablush. Napangiti siya dahil malaki ang pag-asa niya sa taong ginugusto. Sabi ko na nga ba eh, gusto mo rin ako eh. Tama ba? Pag-a-assume niya. Hindi siya nakatanggap ng tugon. Eh di, pwede na ako manligaw. Tanong pa niya. Ay, payag na yan. Bea, promise, liligawan kita na maayos. Magiging patas ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon para makita mo kung gaano ko kaseryoso na mapasa akin ka.
Diretsyong tumingin si Bea sa kanya. Kasabay noon ay ang makahulugan nitong pagngiti sa kanya. Tumango ito. Oo, payag na ako. Nanlaki ang mga mata ni Ned sa sinabi ni Bea. Talaga? Muling tumango si Bea. Yes! Bea, salamat! Yes! Tangka na sana niyang yakapin ang nililigawan pero umagwat agad ito. Ay, sorry. Hindi pa nga pa pala tayo. Kamot ulong sabi nito rito. Gusto mo bukas, date tayo? May alam akong restaurant na pwede nating pagkainan. Sosyalin ng mga pagkain doon. Pero yung waiter, ay nako, never mind na lang. Basta, gusto ko lahat. Walang gusot. Kukuha ko ng hindi tatanga-tangang waiter. Bukas sunduin kita? Ayos lang ba yun sa'yo? Hindi na nagpatumpik-tumpik na tumango si Bea. Pumayag kagad ito sa kanyang inaalok. Mahigpit niyang niyakap ang babaeng nililigawan. Tuwang-tuwa siya na madali niyang nagawa ang hangarin niya sa babaeng ginugusto. Salamat talaga, Bea. Napangiti na lamang ang dalaga. Teka, saan pang restaurant yan? Tanong nito sa kanya. Malapit lang dyan sa Trinoma. Nakangiting sagot niya sa dalaga. Kung aling ngiti ni Ned, ganun naman kalawak din ang pagkakangiti ni Bea sa kanya. Sige. Sosyal doon Oo, kaya gusto ko dun yung maging first date natin bilang suitor mo. Malugod na tumango si Bea sa kanya. Lumawak ang pagkakangiti ni Ned. Niyakap niyang muli ang dalaga. Nakatsyempo pa siya ng paghimas-himas niya sa likuran. Nakajakpat ang loko bago siya nagpaalam sa nililigawan. Sorry kung hindi na kita mayahatid pabalik sa inyo. Ayoko na kasing pumasok pa sa squatters area nyo Baka kung ano na mangyari sa akin. Alam mo na. Alam ko naman yun, Ned. O sige na, ingat ka. Sunduin na lang kita ng maaga dito Umangat ang ulo niya at sinuring tingnan ang pangalan ng street ni Bea. O sige, dito sa street na to Pag-uwi sa kanilang bahay, magkahalong kaba at kilig ang naramdaman ni Ned. Nakipagtitigan siya sa kisame habang hindi matanggal-tanggal ang kanyang mga ngiti sa labi. Ganito pala ang feeling na nai-inlove, no? Ay, talagang tinamaan ako ng lintik. Ay, nililigawan ko pa lang siya. Paano pa kaya kapag sinagutan niya ako ng tuluyan? Baka mahimatay na ako nito. Nahinto si Ned sa pagmumonolog ng tumunog ang aparato niya sa ibabaw ng tukador. Sino ba tong istorbo na to? Nagde-daydreaming pa ako night dreaming Gabi na nga pala ngayon. Dinampot niya ang cellphone. Sinagot niya ang tawag kahit di pa niya tinitingnan ang nakarehistrong pangalan ng caller. Hello? Who's this? Iritadong tanong niya. Mr. Rosala, you remember me? Napatakip ng noo si Ned nang makilala ang boses. Oh, I'm sorry, Mr. Walter. May I know the... Pag Filipino na lang tayo, wala naman na tayo sa kumpanya. Ay, sige po, Mr. Walter. Tungkol pala sa appointment natin as a business partner for our company. Kailan na nga ba ito? Tanong nito sa kanya. Sa Sabado, sir. My gosh. Natigilan siya nang maisip na pareho palang schedule ng date nila ni Bea at appointment kay Mr. Walter ang araw na yon ng Sabado. Bigla niya yon nakalimutan. Mr. Walter, okay lang ba kung yung meetup natin sa morning na ng Saturday? Nakangiwing tanong niya. At bakit naman? Meron akong appointment sa afternoon Palusot niya. So, I still have to adjust? May tonong galit na sa boses nito. Hindi, Mr. Walter. Sa araw na yon, meron tayong appointment, right? So, set the date. Okay, I understand, Mr. Walter. My apology. Gagawa ko po ng paraan. I'm available on Saturday. That date is mine. Understand? Yes, mister. Sorry ho talaga. Saturday is our meetup.
Good. Matapos mag-usap ng dalawang CEO ng company, ibinabana ni Mr. Walter ang tawag. Marahas na napakamot na lang ng ulo si Ned. Ay nako, paano na yung date namin ni Bea? Ayaw rin naman kasi niya na mawala yung opportunity na ito na makapartner ang isa sa kilalang company sa buong Pilipinas. Kaya naman, kahit labag sa kalooban niya, isasakripisyo niya ang date nila ni Bea para maging matagumpay ang partnership niya kay Mr. Walter. Ay nako, hindi ko pala nahingi yung cellphone number ni Bea. Ang tanga ko. Te-text ko na lang sana kung pwedeng Sunday siya. Binuksan na lang ng binata ang laptop tapos ino ng router upang mag-Facebook. Hinanap niya si Bea. Random. Hindi rin kasi niya naitanong dito kung ano ang apelyido ng nililigawan niya. Dahil sa na-starstruck talaga siya noon. Kaya pangalan lang ang natanong niya dito. Hindi naman nahirapan si Ned na hanapin si Bea dahil namumukhaan niya naman ito. At nagmarka na sa kanya ang kulay asul nitong buhok. May 2 mutual friends din sila sa Facebook. Hindi nga lang niya maadang naturang babae sapagkat naka-private ang account nito. Minessage na lamang niya ang account ni Bea at tinanong dito kung pwedeng Sunday na lang sila magde-date na dalawa. Ilang saglit pa, nag-pop up naman ang messenger ni Ned. Umokay si Bea. Nag-thumbs up. Kaya naman nakahinga ng maluwag noon si Ned. Everything is in line now. Aniya, sabay hagalpak ng tawa. Pagdating ng Sabado, maaga pa lang nasa restaurant na si Ned. Yung waiter na naman na yun ang nagsilbi sa kanya. Hello sir, may I take your... Nahinto ang serbidor sa pagsasalita nang mamukaan ng lalaking namahiya dito nung isang araw. Napayuko na lang ito at tangkang magtatawag ng ibang waiter pero tinawag ito ni Ned. Hoy! Psst! Psst! Halika dito! Ikaw, may imimit akong kapitapitagang tao ha. Kaya umayos ka. Huwag mo na uulitin yung kabubuang ginawa mo sa akin noon ha. Maliwanag? Pinandilatan ni Ned ng mga mata ang waiter. Magalang na umuulang ito bago iniabot sa kanya ang menu. Marahas niya naman yung kinuha tapos pumili ng mamahaling dish. Ayos-ayusin mo ha. Kung hindi, malilintikan ka na naman sa akin. Sorry po talaga nung nakaraan sir. Hindi na po mauulit. Dispensa nito sa kanya. O sige na, sige na. Dami mong satsat. Pag-alis ng waiter, tumunog ang cellphone ni Ned. Tumawag na ang kanyang business partner na si Walter. Hello, Mr. Walter. I'm here in the said restaurant. What time you will arrive? Tanong niya sa kabilang linya. On my way now, Mr. Osala. Oh, good. Good to hear that. I have already ordered for us. I've been waiting for you, Mr. Walter. Thanks. Pinatay na ni Ned ang tawag. Sinat niya naman si Bea noon kung gaano siya ka-excited para sa date nila bukas. Hello sir, this is your order. Tinig ng waiter at inihanda na ang mga putahe sa lamesa. Tinaliman niya ng tingin ng waiter. Oh, bakit may orange juice? Galit ang tonong tanong niya sa waiter. Pero sir, isa po yan sa inilista ko na order ninyo. Hindi ka ba nag-elementary? Tanga ka talaga no? Dahil sa inis, dinampot ni Ned ang basong naglalaman ng orange juice at isinabo yon sa suot ng waiter. Yan, para yan sa katangahan mo. Palitan mo yan. Black coffee ang in-order ko at hindi orange juice. Ang layo-layo ng kape sa juice. Bobo! Mangiyak-ngiyak na bumalik ang waiter sa counter. Labis ang inis na naipon ni Ned sa ulo. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita kahit na nakabalik na ang waiter sa pagtatrabaho. Tanga-tanga! Kayang-kaya ko naman bayaran ng 10 beses ang sweldo niya. Maiayos lang niya ang service niya sa akin. Nakakagago talaga yung pagkatanga eh. Nagring muli ang cellphone ni Ned. Tumawag na naman sa kanya ang business partner na si Mr. Walter. Hello, Mr. Osala.
Malapit na kami. Sorry kasi natagalan. Oh, it's okay, Mr. Walter. Hindi pa naman settled ang order ko eh. May tangang waiter lang kasi dito. Hayaan mo, ipifix ko lahat ng mga ito bago ka dumating, okay? Pinatay niyang muli ang tawag. Dumating din naman ang waiter na nangangatog na ang braso sa takot sa kanya. Napakatagal mo. Kape lang eh, hindi mo pa binilis-bilisan. Dadating na yung business partner ko. Bagong ka pa rin. Nasaan na ba yung manager mo? Nasaan na? Naninindak na sabi niya sa waiter. Sir, wag naman po ganun. Kailangan ko po ang trabahong ito. Hindi. Tawagin mo ang manager mo. Ipapasara ko ang restaurant na to. Sige ka. Ano? Hindi naman po, sir. Please po, wag po. Hindi. Tawagin mo. Ngayon din. Nanggigigil na git niya sa waiter. Wala na lang nagawa ang waiter kundi ang bumalik sa counter. Hindi manager ang humarap sa kanya kundi yung head ng kitchen ng restaurant na yon. Pasensya na po, sir, kung wala ang manager namin ngayon. May naasikaso lang po. Ano po bang problema? Tanong ng chef ng restaurant na yon. Ang bobo ng waiter nyo eh. Dinuro niya ang waiter na nakayuko na. Tuwing pumupunta ako dito, wala nang ibang ginawa yan kundi magkalat ng katangahan niya. Sir, huwag mo namang ganyanin ang tauhan namin. Hindi. Palitan niyo ang waiter na yan. Ayokong siya magsisilbi sa amin. Naalibadbaran ako sa itsura niya eh. Hampas lupa. Bilisan niyo! Kilos! Darating ng business partner ko. Ayoko ng kukupad-kupad. Bilis! Nangatog sa takot ang dalawang bumalik sa counter. Maluwag na huminga na lamang si Ned bago makatanggap muli ng text kay Mr. Walter. I'm here. Text sa kanya nito. Inayos niya ang magarang tuksido na kanyang suot. Huminga pa siya ng malalim bago hinarap ang business partner. May naramdaman siyang presensya sa kanyang harapan. Yon ang waiter na nagsilbi sa kanya pero nakatuksido rin ang suot. Pareho nang sa kanya. Tinaliman niya ito ng mata. Bakit ganyan suot mo? Nangiinsulto ka ba? Pati suot ko ginagaya mo? Bumalik ka sa trabaho mo. Yung order ko, wala pa. Tinawagan niyang muli si Mr. Walter. Nanlaki ang mata niya nang may nagring na cellphone sa waiter na nakaporma rin na gaya niya. At nang sinagot yun ng waiter, mas lalo pa siyang nagulat nang magsalita ang nasa kabilang linya. Rinig niya sa puno ng tenga ang boses ng waiter at ni Mr. Walter na umi-echo sa kanyang pandinig. Hello, Mr. Rosala. I'm Mr. Walter, ang CEO ng company na gusto mong i-partner sa kumpanya mo at ang waiter na pinapahiya mo ng ilang beses. Natigalgal si Ned. Hindi siya makapaniwala na ang waiter na kanyang pinahiya ay si Mr. Walter pala. Mr. Walter, can I please explain? Alam mo, Mr. Osala, ginamit na ni Mr. Walter ang kanyang totoong boses. When it comes to business, it doesn't matter how smart you are o kung gaano ka kapresentable o hindi lang paggawa ng pera at building sa pagbibigyan mo sa kapwa mo, kundi sa pag-uugali na meron ka bilang isang tao. I have to give you a test, but you failed. I'm sorry, not to be sorry. Grow up. Tumayo si Mr. Walter at saka umalis. Nakangangalang noon si Ned na napaya sa kanya sanang ipapartner sa company niya. Natatakot na rin siya na baka iban siya ni Mr. Walter sa ibang company na gusto niyang ipartner sa ganoong ugali niya. Kaya nanliit siya sa sarili. Lulugulugong umuwi sa bahay. Kaya para gumaan ang kalooban niya, chinat niya si Bea, ang kanyang nililigawan, kung matutuloy ang date nila. Napangiti naman si Ned. Sinabi niya rin dito na sa ibang restaurant na lang sila magde-date dalawa. Ayaw na niyang pumasok sa restaurant na yon na ang may-ari pala ay si Mr. Walter mismo. Pumayag naman si Bea. Excited na ang binata. Kaya hindi siya halos makatulog nung gabing yon. Isa pa, bigla na lang ding nangati ang kanyang likuran pati ang dibdib.
Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa banyo upang maibsan ang pangangati sa kanyang katawan. Para rin siyang nagkaroon ng galis sa batok. Hindi siya mapanatag. Ilang ointment na ang nilagay niya at sangkatutak na tabletang cetirizine ang kanyang ininom upang gumaan ang kanyang pakiramdam. 3:00 na nung mawala ang pangangati. Pakiramdam niya, tinutusok ang kalamnan niya ng kung ano. Mabuti na lamang at nakatulog siya noon ng mahimbing. 10:30 na ng umaga nang gumayak siya upang makipagkita kay Bea. Namaga ang bibig ni Ned sa hindi malamang dahilan, pero porsigido pa rin siyang harapin ang babaeng nililigawan. Tinakpan na lamang ni Ned ang mukha ng face mask. Punong-puno na kasi ng pimples ang kanang pisngi niya. Mas lalo siyang pumangit noong humarap siya sa salamin. Bakit ba nangyayari sa akin ito? Ang malas ko naman. Mukha na akong hampas lupa nito ah. Hindi to pwede. Kailangan kong magpa-impress kay Bea. Hindi pwedeng dahil lang sa itsura ko lalayuan niya ako. Tatapalan ko na lang siya ng pera para mapasagot ko siya. Aniya sa sarili. Chinyat na niya si Bea ng ilang beses. Panay lang ang sin nito. Uling chat ng dalaga sa kanya, papunta na raw ito. Maga itong nasa table. Nagpapabango. Weirdo man sa nakakakita sa kanya ang mga pinaggagawa niya, ngunit wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, pumunta siya doon para sa kanyang nililigawan, ang minamahal niyang si Bea. Pinusitsitan niya ang magarbong kasuotan ng espesyal na pabango. Nagpakitang gilas siya sa mga tao din ng mamahaling restaurant na yon upang tumatak sa kanya ang mga kilalang customer para magpapansin. 2 oras na siyang naghihintay sa lamesang inihanda niya para sa kanilang dalawa ni Bea. Papagabi na rin. Nasindihan na mga kandila na nasa lamesa, ngunit wala pa rin Bea na sumisipot. Nakailang menu na rin siya na in-order. Nilalangaw na ang dessert ni Bea. Makailang beses na rin niyang tinawagan sa messenger ang babae, pero walang tugon para sa kanya. Hayop naman Iniindyan na yata ako ng babaeng yun Lumagok siya ng nakakalasing na inumin. Mahilo-hilo siya nang tumama sa kanyang utak ang alak na yon. Pinaghintay ba kita? Boses yun ni Bea. Napabalikwas siya ng lingon sa narinig. Bea! Napangiti siya pero kagad ding bumaba ang kurba ng kanyang mga labi nang may kasama itong lalaki. Nakakunyapit si Bea sa braso ng lalaking yon. Mr. Walter? Gulat na gulat niyang sabi. Siya nga pala, Ned. This is my boyfriend, si Chris. I'm so sorry kung pinaghintay kita Aking manliligaw. Pero deserve mo naman siguro yon dahil sa pagiging magaspang ang pag-uugali mo. Nakangiting giit ng babae sa kanya. Nagkatinginan si Bea at Chris at doon nagtukaan sa harapan niya. Sorry na lang sa'yo pero sa amin na ang gabing ito Ned. Sabi ni Chris. Napansin ni Ned na parehong may ibinubulong sa hangin ng dalawa. Isa yung makapangyarihang orasyon. Biglang namilipit sa sakit ang tiyan ng binata. Napasapo siya sa tiyan. Napataob ang kanyang katawan. Naglupasay. Parabang hinahalukay ang kanyang laman loob. Naging itim din pareho ang 2 mata ng magnobyo habang pinaparusahan siya. Mana! Ilang saglit pa, tuluyan na siyang sumuka. Inalis na niya sa muka ang face mask. Kulay itim ang isinusuka niya. Pumupuno pa rin sa kanyang pandinig ang boses ng magnobyo na nilinlang siya. Naisugod pa sa ospital si Ned. Subalit pagkatapos noon nawala na ang lahat sa kanya dahil sa bumagsak ang kanyang immune system. Mahirap kalabanin ang magsyotang mangkukulam. Siguro, leksyon na ito para kay Ned
na hindi na maging matapobre sa susunod. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang